Magandang araw sa'yo, paring RJ. Itago mo na lang ako sa pangalang Roy. Nangyari tong karanasan ko sa isang simpleng road trip namin dito sa probinsya. Hindi ko na lang din papangalanan kung saan mismo dahil alam mo na, baka mabash pa tayo. Bale wala namang spesyal nung panahon na yon. Wala ring okasyon. Gusto lang naming mag-relax. Bago lang din yung motor na nakuha ko. Kaya naisipan ko na i-testing. Angkas ko yung girlfriend ko noon na si Sai. Kasama ko din mag-ride yung tropa ko na si Toto at yung jowa niya na si Carla. Casual lang dapat. Nagkayayaan lang kasi sa GC na pumunta sa resort nung pamilya nung kaklase namin nung high school. Bandang 10:00 na nga nung bumiyahe kami. Gabi, malamig. Medyo maambon pa nga ng konti. Nag-waste lang kami kasi hindi naman namin kabisado yung papunta ron. Unang beses pa lang namin na pupuntahan at ilang bayan din yung pagitan nun sa lugar namin. Okay naman nung simula, pero nung nakarating kami sa medyo konti na lang yung bahay, biglang nagloko yung app, yung blue dot, nagpaikot-ikot. Habang nakahinto nga kami sa gilid ng kalsada, bigla na lang nagsabi si Carla, "May alam kaming shortcut, dinaanan din namin dati. Nung papunta kami sa parehong bayan, kaso medyo tahimik yung daan. Walang streetlight doon, walang bahay, walang ibang sasakyan." Oo nga pre, kaso parang creepy ron. Nung dumaan nga kami, may araw pa pero nakakatakot na. Ngayon pa kayang gabi na. Dagdag pa ni Toto. Napaisip ako ng konti, pero dahil nga gusto ko din naman yung medyo challenging na kalsada, pumayag na din ako na doon kami dumaan. Yun kahit nga kinukurot na ako ni Sai. Huwag kang mag-alala, 2 motor naman tayo Wika ako sa kanya. Binagtas nga namin yung shortcut. Puro puno nga yung magkabilang gilid. Medyo nakakatakot yung itsura ng mga puno. Parang matagal ng patay. Pero buhay pa naman kasi may mangilan-ngilan pa rin itong dahon. Yung iba, baliko. Yung iba may tali pa ng trapal. Yung iba naman may gasgas na parang dinaanan ng kuko ni Wolverine. Ilang minuto pa nga, nagsalita si Sai. "Parang dumaan na tayo rito Napatingin kami sa paligid. Yung punong baliko, andun na naman. Pati yung mga kalmot ni Wolverine, parehong-pareho, parang copy-paste. Napatingin nga ako sa sanga. May puting tela na parang basahan na may itim na to yung likido. "Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo kanina Impit na wika sa akin ni Sai. Pinilit ko pang mag-joke. Paikot-ikot man tayo, basta kasama kita, goods pa rin naman. Pinalo niya ako na parang naiinis. Nagpatuloy nga kami ng takbo, pero mabagal lang. Maya-maya pa, may naamoy kami. Hindi siya mabaho, pero amoy kalawang. Amoy basang metal na pinagpawisan. Parang amoy ng sugat na niluma. Umaandar nga kami noon ng dahan-dahan, parang nasa 30 km/h lang, nung biglang may nakita akong figura sa di kalayuan. Lalaki, nakatalikod. Bali alam kong lalaki siya kasi sa pagkakatayo niya din. Nakaitim siya. Actually hindi ko sigurado kung nakaitim talaga siya o balat niya mismo yon. Yung katawan niya medyo may kapayatan. Hindi siya gumagalaw. Nasa gitna lang siya ng kalsada. Napapreno kagad ako nun. Siguro mga ilang metro yung pagitan. Pero sila Toto, dire-diretso. Lumagpas sila sa nilalang, kaya bumusina ako. Dahil nga din doon, napaharap sa amin ni Sai yung nilalang. Nangilabot ako kasi yung mga mata niya parang baga, pulang-pula. Hindi kumukurap. Parang tumigil bigla yung oras, walang hangin, pero nanigas yung balahibo ko. Dahan-dahan akong umabante, habang iwas na tumingin sa nilalang. Maya-maya pa, nagsalita si Sai. "Parang umiiwas siya." "Sa motor?" tanong ko. "Hindi, parang sa ilaw. Kasi bakit nasa gitna pa din siya? Parang yung ilaw lang yung iniiwasan niya." Kabado man, dumiretso na rin ako ng patakbo. Pero nung nasa tapat na niya kami at lilingon na sana ako, nagulat ako kasi wala na siya. As in literal, wala namang naglakad o tumakbo. Walang ingay. Titingin na nga sana ako sa paligid pero biglang sumigaw sila Toto.
Roy, huwag kayong lilingon sa likod. Sigaw ni Carla. Kahit anong mangyari pre, huwag kang lilingon sa likod. Dagdag pa ni Toto. Bale nasa harap na sila nun. Tapos nakatalikod sila sa amin. Naramdaman ko yung nginig ni Sai. Tahimik lang siya pero nanginginig yung buong katawan niya. Biglang lumakas yung amoy sa paligid. Parang tumindi yung amoy kalawang. Tapos bigla na lang, nag-blackout yung headlight namin. Buti na nga lang, kahit wala kaming ilaw hindi naman namatay yung makina ng motor. Kaya minabuti kong umarangkada na. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone. Pero mahina, kaya tanging yung ilaw ng motor ni Toto yung ginawa kong basehan sa pagpapatakbo ko ng motor. Hataw kami nun, grabe yung kabog ng dibdib ko. Matapos yung hindi ko mabilang na minuto, nakahinga rin ako ng maluwag nung may natanaw akong gas station sa unahan. Nung huminto kami, lahat kami sabay-sabay bumaba. Tahimik, walang nagsasalita. Hindi ko na nga tinanong kung ano ba yung nangyari. Napagdesisyonan nga din namin paring RJ na wag nang tumuloy, uuwi na lang kami. Pero syempre, hindi na kami sa daanan na yon dadaan. Pag uwi nga namin, ilang gabi akong nagigising. Laging 3:00 ng madaling araw. Laging pawis na pawis. Laging may amoy sunog sa kwarto. Ni hindi nga ako makalapit sa salamin. Baka kasi makita ko siya, yung nilalang sa kalsada, ng shortcut. Ilang araw ko nga tinis na hindi sabihin sa tropa at kahit kay Sai yung pagkakagising ko tuwing madaling araw. Iniisip ko kasi na baka sakaling mag-fade din sa isip ko yung pangyayari at kusa ko nang makalimutan lahat. Hanggang sa isang gabi, habang nagiinuman kami sa bahay, laking gulat ko nang mag-open si Sai na nagigising din pala siya tuwing madaling araw at nakakaamoy din siya ng amoy ng nasusunog na parang kalawang o sugat. Doon na nga nagsabi sila Toto na ganun din yung nararanasan nila. Doon na nagsimula na magkwento si Carla. By the way, banggitin ko lang na yung shortcut po na dinaanan namin ay nasa parehong bayan ng bahay nila Carla. Kaya may alam siya kahit paano sa lugar na yon at ayon nga sa kanya, hindi raw multo yung nilalang na nakasalubong namin, kundi tagabantay daw ng daan na yon. Minsan niya na daw narinig yung urban legend sa kalsadang yon pero hindi daw siya naniniwala. Ayon nga sa kwento ng lola niya, may nilibing daw na sanggol doon noon. Sanggol na inalay para sa matibay na kalsada. Yung sanggol anak ng isang babaeng buntis na raw ng lalaking gumagawa ng kalsada. Nabaliw yung babae kaya winakasan niya yung sarili niyang buhay. Ni hindi daw nabigyan ng hustisya kahit sino sa mag-ina. Ang di alam ng ilan, yung nanay ng babae ay isang malakas na mangkukulam. At nang mabalitaan niya yung nangyari, sobrang nagalit ito. Gamit yung gabay nito na nilalang ng kadiliman, sinumpa niya yung lugar. Kaya kada taon daw, may nawawala sa daang yon. Isang beses nga raw na may nawala doon at nakabalik, nabaliw na raw. Wala nang maayos na salita. Pero bago tuluyang dinala sa mental hospital, may naisigaw pa daw siya. Naglalakad siya ng patras, pabalik sa simula. Simula nga nun, iniwasan na ng mga residente yung lugar. Ultimo yung mga establishmento na tinayo, nalugi. Mga gasoline station, convenience store, at ultimo yung subdivision na tinatayo pa lang, hindi na raw natuloy. Mula nun, hindi na raw dinadaanan ng pamilya ni Carla yung shortcut. May isang paniniwala nga yung matatanda sa kanila. Kung mapapadaan ka man, huwag kang lumingon kasi kapag kanilingon mo raw, ibig sabihin sumagot ka sa tawag at hindi ka na makakatakas. Ayon pa nga sa kasabihan, isang daan na paulit-ulit, pabalik-balik, hindi makawala sa itim na band, ikaw ang alay, pag ikay lumingon, kapalit ay buhay. Nung narinig ko yung kwento ni Carla, hindi ko maiwasang lalong mangilabot. Nawala tuloy yung tama nung iniinom naming soju. Dagdag pa nito, buti raw hindi kami nagsalita habang dumadaan. Buti raw walang, "Sino ka?" Buti raw walang bumaba.
Kasi kapag ka bumaba ka raw, hindi ka na raw makakasakay uli pabalik sa sasakyan mo. Parang mahihypnotize ka na daw. Tinanong ko siya kung paano niya nasigurong yun na nga yun. Sumagot lang siya ng pabulong. Isa kasi sa palatandaan ng nilalang, ayon sa kwento yung amoy sunog na sugat. Di ba pare-parehas naman nating naamoy? Simula nun, hindi na kami dumaan sa kahit anong shortcut. Lalo pa nga pagka si Carla yung magtuturo ng daan. Nga pala paring RJ, minabuti namin na magpatawas sa isang manggagamot para na din sigurado. Pero habang ginagawa nga yung proseso ng pagtatawas, alam nyo bang bigla na lang nangamoy sugat na sunog sa paligid? Sa di din may paliwanag na dahilan, hindi niya mabuo yung dasal na sinasambit niya. Kaya wala kaming nagawa kundi maghanap ng ibang manggagamot. Buti na lang, may kakilala pala yung nanay ni Sai na isang pare. At doon kami humingi ng tulong. Pero dahil nga hindi naman daw siya pwede gumawa ng eksorsismo, ipinagdasal niya na lang kami at binasbasan. Sa tingin ko naging effective naman dahil pagtapos nun, hindi na kami nakaranas o nakaamoy ng katulad sa shortcut. Magandang gabi sa iyo paring RJ. Tawagin nyo na lang akong Migs. Gusto ko lang i-share yung kwento na tumatak talaga sa akin nung high school pa ako. Hindi naman siya yung tipong jump scare. Pero habang inaalala ko ngayon, napansin ko na mas creepy siya kaysa sa inaakala ko dati. Bale naganap to nung simula pa lang halos ng klase. High school na ako noon. Bale yung school campus namin luma na talaga. Isa siya sa mga pinakamatandang public high school dito sa bayan namin. Balot pa nga ng makakapal na punong kahoy yung paligid nito. Yung mga classroom, yari pa sa lumang kahoy, yung bintana, tapos yung sahig ng ilang building, parang ginamitan pa ng mga lumang pako. Alam mo yung may tunog na parang tok 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 na parang maririnig mo sa mga horror movies na sinet sa isang haunted house. Hindi ko alam kung gaano nakatagal nakatayo yung gusali, pero sa tansya ko baka nagamit pa yun ng mga lola namin. Medyo madaming estudyante sa eskwelahan na yon, pero hindi tulad ngayon na marami ng politiko at private foundation na nagdo-donate ng mga bagong building. Nung panahon namin kulang-kulang yung mga room, kaya nga may pang-umaga at panghapon. Kami nga yung panghapon nung panahon na yon, second shift, so tanghali na yung pasok at ang uwian minsan lagpas 6:00 na. Madalas, madilim. Kaya yung mga tropa ko, may kanya-kanyang baong horror na kwento tungkol sa school. Matik na yan, pagka madilim na at tinablan na ng pagod si ma'am, sure na magkikwentuhan na lang kami ng kung ano-anong kababalaghan, kalokohan man o hindi. Isa nga sa mga sikat na may kwentong horror yung third year building. Swerte pa nga dahil yun yung building kung nasan kami. Sa likod ng room namin, may malaking puno ng mangga. Hindi lang siya basta puno, kundi isang matandang puno. May mga parte na yung ugat niya na parang naka-expose. Tapos may mga paniki na minsang naglalambitin sa sanga kahit may araw pa. Sabi ng mga janitor, hindi raw pinapatabas yung punong yon kasi may bantay. May mas nauna pa raw sa ating manirahan doon. Actually, ilang beses na daw sinubukan na ipaputol yung mismong puno. Pero pag mismong araw na raw para putulin ito, laging nagkakaroon ng aberya. Either nasisira yung chainsaw o minsan pa nga daw nagkakaroon ng sakit yung mismong puputol. May usap-usapan pa nga na yung dating principal na pinilit ipaputol yung puno bigla raw inatake sa puso kaya hindi na natuloy yung pagpuputol dito. Aaminin ko na na-curious ako pero hindi ako yung tipong matatakutin. Para sa akin, kwento lang yan. Minsan nga, tumititig pa ako sa puno kahit medyo madilim na. Parang nag-e-expect yung isip ko na baka meron akong makitang kung ano. Pero wala naman. Hanggang sa isang araw nga
May bagong estudyante na pumasok sa klase namin. Si Janine. Tahimik siya. Transfer daw siya mula sa ibang probinsya. Hindi siya yung tipong mahiyain, pero hindi rin siya palakibo. Kapag tinanong mo, sasagot pero ayun lang, wala nang ibang sasabihin. Minsan kapag wala siyang kausap, tititig lang siya sa bintana o kaya sa likod ng classroom. Doon sa may puno. Una naming napansin, hindi siya mahilig tumambay. Pagkatapos ng klase, pagkarinig pa lang ng bell, magpapack up na kagad siya. Uuwi na. Sumasabay na siya sa mga unang estudyanteng lumalabas. Nung una, naisip ko na baka mahigpit lang yung magulang niya o kaya may curfew. Pero nung tumagal, parang may ibang dahilan. Minsan, may isa kaming kaklase, si Ken. Parang siya yung pinaka-class clown sa amin. Tinakot niya ng pabiro si Janine habang may nililinis siya sa likod ng classroom. Janine, huwag ka masyadong tumagal dyan ha. May multo raw dyan sa likod ng blackboard, sumisilip. Deadma lang si Janine. Tinignan niya lang si Ken tapos nagpatuloy na sa pagwawalis. Huwag mo raw siya istorbohin dyan. Dagdag pa ni Ken habang tumatawa pa. Akala namin matatakot si Janine pero bigla siyang sumagot. E di wag siyang lumapit. Tumahimik si Ken. Sabay-sabay kaming nagkatinginan ng mga tropa ko. Hindi naman galit si Janine pero seryoso na parang hindi biro yung sagot niya. Doon na nga nagsimulang mapansin ng mga kaklase namin na parang may kakaiba nga kay Janine. Dumagdag pa nung isang araw na mainit yung ulo ng class president namin na si Melissa. Malakas yung boses niya. Napapansin niya kasi na hindi laging nagki-cleaner si Janine. That day, todo yung sermon niya. Nagdadabog pa sa harap. Yung ibang kalat o yung mga kahoy sa nasirang upuan, binabato pa niya sa bintana sa likod ng room. Ano ba yan, Janine? Palagi kang paalis-alis agad eh. Lahat tayo may schedule. Hindi ka ba marunong makisama? Tahimik lang si Janine, nakayuko, pero hindi mukhang natatakot. Parang ayaw niya lang palakihin. Nung araw ding yon, may narinig pa kaming nabagsakan ng walis sa likod. Parang may bumagsak na gamit. Kinabukasan nga, absent si Melissa. Sabi ng advisor, nilagnat, sobrang taas daw. Hindi nga raw halos makabangon. May ilan sa mga kaklase namin yung biglang nagsalita. Ay, baka nakulam. Hindi man nila direktang sabihin, alam naman ng buong klase kung sino yung tinutukoy. Si Janine. Tuloy, parang biglang kahit ako napaisip sa presensya ni Janine. Ilang araw na hindi siya masyado kinakausap ng iba. Pero ako, curious lang. Hindi ako naniniwala agad sa mga ganon. Kaya isang hapon, nung naiwan kami sa classroom dahil pinapatawag pa yung advisor, sinubukan kong makipagkwentuhan kay Janine. Naririnig mo ba yung sinasabi nila? Alam mo na. Tanong ko sa kanya. Yung kulam? Oo, naririnig ko. Hindi ka ba napipikon? Sanay na ako. Ganyan din sa dati kong eskwelahan eh. Akala nila agad masama na ako. Seryoso siya. Hindi madrama. Hindi rin galit. Tahimik lang. Totoo ba? May alam ka ba sa pangkukulam? Tanong ko ulit na medyo may pabirong tono pero may halong kaba. Tumitig siya saglit. May third eye ako. Pero hindi naman ako mangkukulam no. Napangiti lang ako. Parang hindi ko ma-decide kung niloloko niya lang ba ako o seryoso siya. Tapos bigla siyang tumingin sa bandang likod. Sa may bintana. Yung puno sa likod natin, may bantay talaga yan. Kaya nga lagi akong nagmamadaling umuwi Kasi kahit may third eye ako, medyo nangingilabot ako sa kanya. Natigilan ako. Teka, anong bantay? May matandang lalaki, pero hindi ko sigurado kung tao siya o dating tao. Laging nakatayo sa may ugat. Hindi siya masaya pagka may maingay. Tumayo si Janine at kinuha yung bag niya. Tumingin siya sa akin sabay nagsalita. Nagalit siya nung isang araw, yung nagdabog si Miss President. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang ayokong maniwala pero kinabahan ako. Habang palabas siya ng room, tumingin siya sa akin. Kaya wag kang tatambay ng mag-isa rito, lalo pagka magdidilim na. Sabay lakad palabas ng room.
Simula nung kinausap ko si Janine, hindi na ako kampante sa likod ng classroom namin. May biglang lamig sa bato ko tuwing dadaan ako malapit sa bintana. Ewan ko, baka iniisip ko lang, ayoko sana paniwalaan hanggang sa may nangyari nung isang hapon na hindi ko makakalimutan. Maulan nung araw na yon, yung tipong biglang dumilim kahit 4:00 pa lang ng hapon. Sa pagkamalas-malas pa nga paring RJ, biglang nag-brown out. At ewan ko kung nakasanayan na ng mga estudyante na bigla na lang magsigawan sa ganong pagkakataon. Wala pa yung teacher namin kaya medyo kinilabutan ako. Halos wala ring tao sa buong hallway, parang kami-kami lang yung naiwan sa silid. Pero dahil ang lakas ng ulan at may kulog pa, nagkanya-kanyang ayos na yung mga kaklase ko para makauwi kaagad. Nagpaiwan ako sandali kasi hinihintay ko si Ryan, yung tropa ko. Kukuha pa raw kasi siya ng project sa kabilang building. Ako tuloy, naghintay lang sa desk. Pinapatay ko na lang yung oras. Sa di ko may paliwanag na pagkakataon, bigla na lang ako nakaramdam ng kakaiba. Tahimik lang, malamig, tapos ang dilim. Biglang, isang matinding kidlat ang dumaan. Kasunod nun, malakas na kulog. Sa saglit na sinag ng kidlat, napalingon ako sa bintana at dun ko nga nakita na may nakasilong sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatayo, hindi gumagalaw. Isang matandang lalaki, base sa tindig at ayos ng katawan nito. Hindi ko nakita yung muka, masyadong mabilis yung liwanag. Pero isang beses pa nga na kumidlat uli, natanaw ko yung mahaba niyang buhok, abot balikat. Nakakapagtakang mukha siyang tuyong-tuyo sa kabila ng malakas na ulan. At yung suot niya parang hindi pangkaraniwan, parang barong o lumang kamisa de chino. Pero hindi siya kulay puti, kulay abuhin, makaluma na parang panahon pa ni Rizal. Hindi siya gumagalaw, wala rin akong naramdamang ihip ng hangin sa paligid. Pero alam kong hindi ako nagkamali. Hindi ako kaagad nakagalaw, napatitig lang ako. Tapos, dumilim uli. Nung muling kumidlat, wala na siya. Tumayo agad ako, kinuha ko yung gamit at lumabas ng classroom. Hindi na ako tumuloy sa paghihintay kay Ryan. Kahit mabasa ako ng ulan, wala na akong pake. Basta makalayo lang ako doon. Kinabukasan, balita kaagad sa buong eskwelahan na bumigay yung kisame sa likod ng building. Sabi ng guard, hindi kinaya yung bigat ng tubig ulan. Buti na lang daw, walang tao nung bumagsak. Simula nun, inilipat kami sa kabilang room. Mas maliit pero presko at higit sa lahat, mas malayo sa lumang puno ng mangga. Bago nga matapos yung taon, lumipat si Janine ng school. Tahimik lang yung alis niya, pero may iniwan siyang sulat sa likod ng isang quiz paper ko. At ang nakasulat, Minsan, hindi nila tayo naiintindihan, pero mas mabuti na ring lumayo kaysa gambalain pa sila. Ingat ka palagi. Hindi ko na ulit nakita yung bantay at kung ako yung tatanungin, ayoko na rin siyang muling makita. Ako nga po pala si Jerome. Yung karanasan kong to nangyari nung 9 na taong gulang pa lang ako. Nakatera kami sa isang barangay na malapit sa isang malaking lawa. Napapalibutan ng mga punong parang hindi pa nasusulat sa science book. Iilan pa lang yung nakatera sa baryo namin. Magkakalayo yung mga bahay at malawak pa yung espasyo para sa mga batang gaya ko na ang inaatupag lang habulan, tagu-taguan at kung ano pang larong pambata. Nag-aaral ako sa isang pampublikong eskwelahan na halos 4 na kilometro mula sa bahay namin. Okay lang naman kahit medyo malayo. Masaya din naman kasi para akong nag-a-adventure pagka pauwi sa bahay. Isa lang yung daanan papunta sa school, kaya kailangan mong dumaan sa makitid na sementadong kalsada sa gilid ng lawa. Oo, literal na gilid. Sa kanan nito, masukal na kakahuyan. Sa kaliwa naman tubig. Isang maling hakbang lang pwede kang dumausdos pailalim.
Sanay na kaming mga taga rito sa daan na yon. Pero kahit ganon, may mga batang ayaw pa rin dumaan mag-isa. Kasi sabi nila, may kung anong nakatira sa ilalim ng lawa. Lalo na kapag tag-ulan, parang lumalalim daw yung tubig at minsan kumukulo pa nga yung gitna. Nagsimula po yung kakaibang pangyayari sa amin nung minsang may dumaan na malakas na bagyo. May gumuho na bahagi ng bangin sa gilid ng lawa malapit sa mismong kalsadang dinadaanan namin. May mga tipak ng bato na nalaglag sa tubig. Hindi naman sobrang lalim nung part na yon ng lawa kaya may mga ilang malalaking bato na nakalutang o nakausli. Ilang araw yung lumipas, kumalat yung balita na may mga nawawala raw na mga alagang hayop. Yung aso ni Aling Biring na laging umiihi sa may tubig, biglang hindi na raw nakita. Yung 2 manok ni Mang Dante, bigla na lang daw hindi umuwi sa kulungan. Pero syempre, bilang bata, hindi ko yan masyadong inintindi. Basta laro lang kami ng mga tropa ko. Sa isip ko nga baka may nagnakaw lang nung hayop. Hanggang sa isang araw nga, pagkatapos ng klase namin, naisipan kong bumunot ng itik. Uso kasi sa amin yun dati. Bubunot ka ng papel mula sa maliit na kahon na parang garapon ng chicherya. Tapos kung anong kulay ng paa ng itik ang nabunot mo, yun yung magiging alaga mo. Ang kaso, medyo malas ako nung araw na yon. Ang dami kong bunot pero wala akong nakuha. Kaya sa inis ko, bumili na lang ako. Sakto din kasi medyo marami pa akong naipon sa nagdaang bakasyon. Excited nga ako nung nasa akin na yung itik. Pinangalanan ko kagad siyang Bogart. Medyo late na ako nakauwi nun dahil napakatagal ko sa bunutan. Naiwan na ako nung mga kalaro ko kaya mag-isa akong naglakad sa gilid ng lawa. Habang naglalakad ako, napatingin ako sa malayong bahagi dun sa area na may mga bumagsak na bato. Napansin ko na parang may nakapatong sa pinakamalaking bato na akala ko nung una bato rin. Pero nung tumingin ito sa direksyon ko, dun ko napansing gumagalaw ito. Ang itsura niya para siyang pagong pero mahaba yung leeg. Hindi siya ordinaryong pagong, parang mutant. Bigla siyang lumusong sa tubig na para bang ayaw magpakita. Namangha ako, medyo kinilabutan din. Pero sa isip ko, baka guni-guni. Umuwi na nga lang ako. Ilang araw yung lumipas, weekend nun, kaya walang pasok. Dala ko si Bogart, yung alaga kong itik na nabili ko nung isang araw. Excited ako kasi first time ko siyang papalanguyin sa lawa. Wala akong kasamang kalaro, pero ayos lang. Parang bonding moment naming dalawa ni Bogart. Pinakawalan ko siya sa tubig. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ko siyang lumalangoy at parang pumapadyak-padyak paminsan. Hinahabol ko pa siya para kunwari halimaw ako. Tapos siya naman biglang lulusong palayo tapos lilingon para talaga siyang naglalaro. Hanggang sa biglang nagkaroon ng malakas na alon sa di kalayuan. Napahinto ako. Wala namang hangin, walang dumaang bangka, pero yung tubig gumalaw na parang may sumisid na malaki sa ilalim. Parang may dambuhalang nilalang na dumaan. Kinilabutan ako, napalingon ako sa paligid. Wala naman akong nakita. So nagkibit balikat na lang ako. Pero nung tinawag ko si Bogart, wala na siya. Naglakad-lakad ako sa gilid ng lawa. Tumawag ako uli. Wala pa rin. Doon ko naisip na baka napalayo siya. Baka napunta siya sa mga tipak ng batong malapit sa gumuho nung bagyo. Nilapitan ko yung parte ng lawa na yon, yung malaking bato. Yung una kong nakita na parang may pagong na nakapatong. Mas malaki pala siya sa inaasahan ko. Halos kasing laki ng bahay kubo ni Mang Arturo. Pero alam mo kung anong mas nagpatindig sa balahibo ko? Nung tumingin ako doon, na-realize ko na hindi ako pwedeng magkamali. Yun yung batong pinatungan ng nilalang na nakita ko nung isang araw. At kung ganon, ibig sabihin, mas malaki pa dun yung halimaw na nakita ko. Parang nanlamig bigla yung bato ko. Kasabay nun, may malamig na hangin na dumaan. Umurong ako papalayo. Napunta ako sa ilalim ng isang malaking puno. Kahit nanginginig na nga ako, napalingon uli ako sa lawa.
At dun ko nga nakita yung nilalang. May mahaba at matigas na leeg na unti-unting umaangat mula sa tubig. Para siyang giraffe pero kulay putik. May mga basang damo at lumot na nakasabit sa leeg niya. Ang balat niya parang pinagsamang kaliskis ng isda at balat ng palaka, madulas at makintab. Lumilitaw lang yung balikat, leeg at ulo, pero yung lawak ng katawan niya na nasa ilalim ng tubig, hindi ko na masukat sa isip ko. Tahimik lang siya na umiikot-ikot sa bahagi ng lawa. Paminsan-minsan, umaakyat siya sa bato, pero madulas siguro kaya dumudulas lang siya pabalik sa tubig. Sa isip ko, anong klaseng hayop to? Wala akong ideya. Tinansya ko kung pwede akong tumakbo pabalik pero ayokong lumikha ng ingay. Kaya nanood na lang ako mula sa likod ng puno. Ilang minuto siyang paikot-ikot na parang naghahanap. Tapos nagtago siya uli. Gumalaw lang bigla yung tubig. Tapos biglang wala na. Ang bilis. Parang nalunok lang ng lawa mismo. Umuwi akong takot na takot. Nanginginig pa ako pagdating sa bahay. Sinabi ko kagad kay nanay yung nakita ko. Pero gaya ng inaasahan, hindi siya naniwala. Sabi niya, baka raw pagod lang ako o gutom. Sabi ko pa nga, Totoo. Mas malaki pa sa kotse yung ulo niya. Ang sagot lang niya, sige na, kumain ka na nga lang. Ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod na yung nawawala. Yung ilang matatanda sa baryo, nakita na rin yung halimaw. May isang gabing araw na yung aso ni Aling Des nakita pa niyang umiinom sa gilid ng lawa. Bigla raw may lumitaw na leeg mula sa tubig. Parang kobra, tapos biglang sumunggab at hinatak yung aso pababa. Para raw buhaya yung humatak pero mahaba yung leeg at parang may sungay. May isa pang kwento, si Mang Ingkong na nagmamay-ari ng isang tindahan na malapit sa lawa. Nakita niya raw mismo kung paanong may lumulutang na mata sa gitna ng lawa. Pulang-pula, tapos biglang lumubog. Doon na nga nagdesisyon si nanay at tatay na pagbawalan na akong lumapit sa lawa. Pati mga kalaro ko hindi na pinapalabas tuwing hapon. Ginawan pa nga ng meeting sa barangay pero kahit ganon, wala rin naman silang nahanap. Walang opisyal na aksyon. Wala naman kasing naniniwala sa halimaw, lalo na yung mga taga-munisipyo. Pero kaming mga taga rito, alam namin yung totoo. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung anong nilalang yung gumambala sa lawa namin nung mga panahon na yon. May nagsasabing baka dinosaur. May nagsasabing sumpa raw yon ng lawa. Pero simula nung naging mas matao yung lugar namin at nagsulputan yung mga bahay, naglaho rin yung halimaw. Siguro dahil marumi na rin yung tubig, nawala na yung katahimikan ng lawa at siguro lumipat na siya sa ibang lugar. Kamusta batang 90s horror? Ako nga pala si Vince. Kwento ko lang yung nakakakilabot kong karanasan. Ilang taon na din yung nakalipas. Bagong hire lang ako sa trabaho bilang visual assistant. Gabi yung duty ko, bale merong schedule. Hindi siya flexi time, parang naka-corporate din ako. Pero work from home ang setup. Okay naman, basta malakas yung internet, kahit saan pwede. Kaya naisip ko, bakit hindi ko subukang umuwi muna sa probinsya namin? Nasa Visayas kasi yung pamilya namin at ilang taon na rin akong hindi nakakauwi ron. Nung huling uwi ko, estudyante pa lang ako. Ngayon, may trabaho na ako at may pambili na rin ng pasalubong. Hindi ako nag-eroplano. Ang sinakyan ko yung bus na sumasakay sa barko. Medyo matagal pero mas tipid. Tinaon ko rin na weekend at wala akong client na kailangan kausapin, kaya kahit gabihin, ayos lang. Pagbaba ko sa bayan, napansin ko kagad yung dami ng pinagbago. Yung dating palayan, puro bahay na. Yung eskinita kung saan kami naglalaro noon ng langit at lupa, may tindahan na ng ulam sa Tupperware. Pero yung kalsadang papasok sa baryo namin, ganun pa rin. Putik kapag umuulan, alikabok naman pagka maaraw.
Sumakay ako ng trike. Habang binabagtas namin yung baryo, unti-unting bumalik sa akin yung mga alaala. Pamilyar na yung mga bahay, kahit yung poste ng ilaw na may kalawang, andun pa rin pala. Hanggang sa dumaan kami sa harap ng isang lumang kapilya. Ang totoo, nakalimutan ko na kung gaano pala siya kaluma. Yung bell tower, gumuho na sa gilid, kalawangin na yung gate, yung mga stained glass, puro bitak na. Pero andun pa rin siya, tahimik, pero mukhang matatag pa rin. Tinitigan ko mabuti yung bandang loob. Napansin ko nga na parang may tao. Napangisi nga ako. Ibig sabihin, kahit sa luma ng kapilya, ginagamit pa din pala. Napabuntong hininga ako. Biglang bumalik sa akin yung lahat. Grade 5 ako noon nung naging sakristan ako dyan. Bale, napilit lang ako ng lola ko. Okay lang din naman kasi nalilibang din naman ako minsan. Tapos, libre pa yung merienda. Naalala ko pa yung ibang matanda na laging may baon na tinapay sa bulsa nila para sa aming mga batang sakristan. Pero out of the blue, bigla na lang kaming pinatigil mag-serve doon. Sa di ko malamang dahilan. Kahit kasi sakristan ako nung panahon na yon, hindi ako mahilig makichismis. Kahit nasa loob ako ng kapilya, yung isip ko gumagala sa labas. Mula noon, halos wala nang nagsisimba sa kapilyang yon at naalala ko pa nga yung sabi ng lola naming kapitbahay. Huwag kayong lalapit dyan kapag alas 6 na ng gabi lalo na kayong mga bata. Hindi ko masyadong pinansin noon, pero ngayong nandito na ulit ako, kahit tanghali parang biglang may bumigat sa bato ko habang nakatingin ako sa kapilya. Inisip ko nga noon na baka pagod lang ako sa biyahe. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga tito-tita ko, pati si lola. As usual, nagkamustahan kami. Maya-maya pa, may kumatok at pagbukas nga ng pinto, nakita ko na sikat pala yon, yung kababata ko. Dati, medyo boyish siya, pero ngayon may bangs na, may eyeliner, may pabango. Nagulat ako pero natuwa rin. Vince! Ngiti niyang bati sa akin. Ang tagal mong nawala Parang hindi ka na taga rito. Work lang. Alam mo na. Sabi ko, nagkwentuhan kami, nag-asaran, nagkulitan. Yung tipong parang walang lumipas na taon. Pag may time, simba ka naman sa kapilya minsan. Alok niya. Sure, matagal na rin akong hindi nakakapunta dyan. Sagot ko. Kinagabihan, nagising ako. Medyo nagutom dahil sobrang aga naming naghapunan. Nag-check pa ako sa lagayan. Pero wala akong natripan na kainin. Puro kasi biskwit na nasa lata na pasalubong ko rin naman yung nasa kusina. Kaya hiniram ko yung tricycle ng tito ko. Sanay ako sa Makati na kahit hating gabi may 7-Eleven at pares. Pero dito, alas 8 pa lang, parang tulog na yung buong baryo. Sarado na yung mga tindahan. Tahimik na din yung paligid. Kaya napagdesisyonan kong pumunta na lang sa medyo bungad ng bayan namin kung saan parang syudad na din naman sa dami ng establishmento. Sa tingin ko kasi dun lang may mga bukas na tindahan. Dumaan ako sa daan papunta sa kapilya. Yun lang kasi yung medyo pamilyar na daan na alam ko. Binagtas ko nga yun. May mga puno sa magkabilang gilid. May malaking acacia tree malapit sa gate. At pagdaan ko, medyo napamenor ako. Napansin kong may ilaw sa loob ng kapilya. Kulay dilaw, parang kandila. May gumagalaw sa loob. Napakunot nga yung noo ko kasi parang may misa. Nung mas malapit na nga ako sa lumang kapilya, natanaw ko yung loob nito. May lalaking parang nakabest. Medyo malabo sa paningin ko. Nakatayo siya sa harap ng altar na parang pari. Tahimik lang yung lugar. Walang tugtog. Walang sermon, pero may kakaibang presensya na bumalot sa pagkatao ko. Hindi ako bumaba, hindi ko rin kasi maitapak yung paa ko sa preno. Tumingin lang ako habang nilalagpasan yung lumang kapilya. Maayos naman akong nakarating sa poblasyon at doon nga ako nakahanap ng makakainan. Normal naman yung gabi. Kinabukasan, tinanong ko si Kat. Uy, may misa ba kagabi sa kapilya? Wala naman. Sagot niya.
Kasi parang may ilaw kagabi. Parang may pare. Nagkabit balikat lang siya. Baka lamay, o kaya baka may naglilinis lang. Hindi ko rin alam. Umiling ako, pero hindi ko na kinulit. Lumipas yung maghapon, naging normal naman lahat. Pero kinagabihan, gano'n na naman. Nagutom ako, kaya hiniram ko uli yung tricycle ng tito ko. Bala ko kumain uli dun sa paresan sa may poblasyon. Katulad sa nagdaang gabi, napadaan ulit ako sa kapilya. Malayo pa lang, nakatanaw na ako doon. Hindi ko alam kung curious lang ako o may gusto lang masigurado. At tulad nga sa iniisip ko, may ilaw uli sa loob ng kapilya. Pero nang papalapit na ako, nakaramdam ako ng kilabot. Nang makita kong may nakatanaw mula sa bintana nito. Sa pagkakataong yon, sigurado na ako, isa yung pare. Sigurado kong siya din yung nakita ko kagabi. At yung inaakala kong best na suot niya ay isa palang sutana na suot ng mga pari. Dark yung kulay nito pero hindi ko masigurado kung itim ba o gray o brown dahil na din nakatalikod siya sa liwanag ng kandila. Una, tumingin siya sa akin na walang reaksyon. Sabay ngumiti ng malapad, parang hanggang tenga, hindi ngiting masaya. Ngiting pilit, ngiting hindi mo gusto makita mula sa taong hindi mo naman kilala. Napalunok ako sa kaba pero marahan akong tumango pababa bilang paggalang na din. Hindi ko alam kung anong mas malamig, yung hangin o yung pawis sa bato ko. Napabuntong hininga ako, hininto ko yung tricycle at napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Diretso sa bahay, walang lingon-lingon, walang preno. Simula nung gabing yon, hindi na ako mapakali. May iba sa presensya nung pari sa kapilya. Ang weird. Ilang gabi nga akong di lumabas. Maaga na lang akong bumibili ng pagkain para kung sakaling makaramdam ako ng gutom ng 10 oras ng gabi, meron na kaagad ako. Bumili ako ng mga instant noodles. Wala naman kasing rep sila lola, kaya hindi ako pwedeng mag-imbak ng pagkaing madaling mapanis. Pero isang gabi, nagsawa na ako sa instant pansit canton at chichirya, kaya napagdesisyonan kong umalis uli at pumunta sa poblasyon. Parang medyo nawala na din naman sa isip ko yung lumang kapilya, kaya duman ako uli dun. Sa isip ko, baka tapos na kung ano man yung kaganapan sa kapilya. Baka may inasikaso lang si Father sa mga gabing nakikita kong may tao sa loob. Pero habang binabagtas ko yung rough road palabas ng bayan namin, may nakasalubong akong kumakaripas na bisikleta. Natanaw kong yung magbabalot yon. Hindi ko alam yung pangalan pero namumukaan ko siya. Nung nagkasalubong kami, may sinisigaw siya sa akin. Hindi ko masyadong maintindihan dahil iba yung lengguwahe. Hindi Tagalog. Ang tanging naintindihan ko, pari. Nagdire-diretso nga ako. Maya-maya pa, natanaw ko yung lumang kapilya. At sa pagtataka ko, nakita ko si Father na nasa labas nito. Madilim, pero naaaninag ko siya dahil sa liwanag ng buwan. Bumilis yung kabog ng dibdib ko. Habang papalapit sa pinepwestuhan niya, nakita kong tinaas niya yung kamay niya na parang pumapara. Unti-unti kong tinapakan yung preno para huminto. Nang sa muli kong pagtanaw sa kanya, laking hilakbot ko dahil iba na yung itsura ni Father. Pulang-pula, yung parang nagbabaga nitong mga mata. Yung balat niya parang nasunog. Makintab na parang basa sa mantika. Naestatwa ako sa kilabot. Nakatitig lang ako sa mukha nito na nakangiti ng malapad at hanggang tenga. Hindi ko alam kung bakit pero tila nawalan ako ng kontrol sa katawan ko nung mga oras na yon. Parang bigla akong napasok sa isang nakakatakot na panaginip. Imbis nga na humarurot ako pa uwi, dahan-dahan akong bumaba sa tricycle. Tumalikod yung pari at marahang naglakad papunta sa direksyon ng kapilya. Walang kontrol yung paa ko
na humakbang pasunod sa kanya. Gusto ko na sumigaw at tumakbo, pero yung katawan ko hindi ko makontrol. Papalapit na ako sa bungad ng lumang kapilya nang mapansin ko na parang nasusunog yung loob nito. At lalo nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na parang may mga tao pa sa loob. Para silang mga anino lang, hindi ko na maalala kung ilan, basta alam ko, marami sila. Habang papalapit, unti-unti ko na din naririnig yung mga sigawan at pagmamakaawa. Iba man yung lengguwahe, alam kong nanghihingi sila ng tulong. Maya-maya pa, narinig ko na may tumawag sa akin ng pasigaw. Huminto ako sa paghakbang at nakita kong lumingon din yung pare sa direksyon kung saan nanggaling yung sigaw. Masama yung tingin nito at hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang nakaya ko nang lumingon uli ng kusa. Nakita kong si Manong magbabalot yung tumawag sa akin. Marahan kong tinaas yung mga braso ko at tinignan ito. Ngayon, kontrolado ko na uli yung katawan ko. At nang ibalik ko yung paningin ko sa lumang kapilya, katakatakang wala na lahat ng nakita ko kanina. Hindi na to nasusunog, tanging madilim na loob nito yung nandun. Walang bakas ng sunog, walang mga anino, at higit sa lahat, wala na yung pari. Napatulala na lang ako habang nakatayo. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Manong magbabalot. May mga sinasabi siya sa akin pero hindi ko talaga maintindihan. Maya-maya pa, inakay niya ako pabalik sa tricycle. Tinapik niya ako sa balikat. Doon pa lang ako parang nahimasmasan. Nagpasalamat ako sa kanya. Kahit nung panahon na yun parang naguguluhan pa din ako sa nangyari. Para kasi akong nanaginip. Umuwi nga ako sa bahay at rekta na akong humiga at nakatulog. Kinabukasan, nagpahinga ako sa trabaho. Wala din naman kasing client, walang meeting. Napaisip pa din ako sa nangyari kagabi. Panaginip ba yon? Maya-maya pa, napatingin ako sa relo ko. Maaga pa, nakita ko din yung araw. Linggo pala, naalala ko yung alok ni Kat. Bumaba ako sa sala. Nakita kong nakabihis na sila lola na pangsimba. Nagmamadali ako magbihis. Sakto na nakatapos na ako nung dumating si Kat. Sama ka? Wika niya. Oo, gusto ko magsimba. Gusto ko lang magpasalamat kahit papano. Ngumiti siya. Sige, tara. Ang tagal mo na rin hindi nagsisimba, no? Sumakay kami sa tricycle. Si Tito yung nag-drive. Sa likod kami nakapwesto ni Kat. Habang umaandar, napakunot yung noo ko nun kasi iba yung dinadaanan namin. Palayo kami sa direksyon ng lumang kapilya. Pumasok kami sa sentro ng baryo at nung huminto yung tricycle, bumungad sa akin yung bagong kapilya. May tiles, may sound system, maaliwalas. Kat, hindi na ba dun yung misa sa lumang kapilya? Napakunot noo siya. Ha? Yung luma? Wala na yun. Gumuho na nga yung gilid nun dahil sa bagyo Delikado na ron. Nanlaki yung mata ko. Paano yun? Ilang beses ko nang nakita na parang may nagmimisa ron May nakita pa nga akong pare. Imposible. Wala na nga pumapasok dun kasi. Napahinto si Kat sa paglalakad. Tumingin sa akin. Nakasuot ng parang lumang kasuotan yung pare? Tanong niya. Tumango ako. Parang ang panlibing Tapos yung ngiti niya, iba. Weird. Hindi agad siya nagsalita. Parang may iniisip. Tapos bumuntong hininga. Pagkatapos nga ng misa, habang pauwi kami, doon niya lang kinuwento sa akin yung lahat. Di mo ba naalala? Simula nung pinatigil kayo sa pagsasakristan dun sa covered court na nagmimisa tuwing linggo, hindi na ulit ginamit yung kapilya. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan doon. Meron pa nga dati na nakakita ng parang nasusunog yung simbahan. Bali yung kapilya kasi na yon, bagong renovate lang nung panahon na yon, di ba? Nung nagsakristan kayo. Pero halos 80 taon na daw yun nakatenga bago binuo uli. Ayon sa usap-usapan, may pare dati na na-assign doon. Panahon pa ng Kastila. Hindi taga rito. Tahimik lang. Hindi palang ngiti, parang sundalo kung kumilos. Sabi ng lola ko yun ha.
Hindi raw siya masama, pero sobrang mahigpit. Lahat ng bawal pinupuna. May isang binata raw noon na nahuling nananabako sa gilid ng kapilya. Pinagalitan yon sa harap mismo ng misa. Hindi na siya muling nagsimba. May matandang babae naman, may bitbit na anting-anting sa bag. Pinatayo siya sa buong misa. Yung buong pamilya nila, mula nun sa ibang baryo na nagsisimba. Hindi naman siya masamang tao pero sabi ni Lola, para siyang bantay ng batas. Paano siya nawala? Tanong ko. Isang gabi daw, nakita na lang na nasusunog yung kapilya at sa gitna nito, andun yung katawan ng pari. Nakadipa yung braso sa mismong harap ng altar. Walang nakakaalam kung sinadya o hindi yung sunog. Tahimik lang ako. Parang nanlamig yung bato ko. Dati akong sakristan doon. Dapat alam ko to. Sabi ko, bigla siyang natawa. Alam mo kung bakit hindi mo alam? Kasi lagi kang inaantok tuwing misa nun. Minsan nga, habang nagsisermon si Father, nagdadaldalan pa kayo sa likod. Napakamot ako sa ulo. Napangiti. Oo nga, siguro nga kaya hindi ko maalala. Mula nung narinig ko yung kwento ni Kat, parang nawala na yung ilaw gabi-gabi sa kapilya. Hindi ko na siya uli nakita. Wala nang misa, wala nang anino. Tahimik na uli yung abandonadong kapilya. Nga pala, nakausap ko din yung magbabalot nung gabi. Sa tulong na din ni Kat, naging translator ko siya. At ayon nga sa magbabalot, tuwing Biyernes ng gabi, madalas daw talaga na mas malakas yung presensya ng pare sa kapilya. Binabalaan niya daw ako pero ang bilis ko daw magpatakbo, kaya nahirapan siyang maabutan ako. Buti na nga daw naabutan niya pa rin ako kahit papano, kasi may pangyari na daw dati na may pumasok dun sa abandonadong kapilya at tila nawala sa sarili nung makita nung umaga. Todo pasalamat ako sa kanya. Ngayon, tuwing napapadaan ako sa kapilyang yon, hindi na ako natatakot, pero hindi rin ako tumatambay. Tinitignan ko lang saglit, tapos tuloy na sa paglalakad. Kamusta batang 90s horror? Ako nga pala si Piolo. Hindi ko tunay na pangalan. 18 years old na ako nung naranasan ko yung ikikwento ko sa inyo. Panahon to ng Nokia, monophonic ringtones at ang text clan. Wala pa masyadong social media. Ang uso nun GM o group message. Panahon kung saan nauso yung term na Jejemon. Ito yung mga text na Eyo po, at kamusta na you? Para sa mga Gen Z na hindi nakaabot, text clan ang sinaunang GC. Isang GM, sabay-sabay kayong makakabasa. Text message yon na sinasend ng isa-isa sa iba't ibang numero ng mga miyembro. Kaya nauso yung only text nun. Dahil kung regular load yung gamit mo at kasali ka sa clan, baka isang GM mo pa lang ubos na yung load mo. Ang isa pa ngang nagbibigay kulay sa clan yung mga codename. Kadalasan, mga pangalan ng anime, paboritong pagkain, at kung ano-ano pa. Ikaw bahala mag-isip kung anong trip mong codename. Sample nga rito Cupcake 17, Nutcracker, at Barbecue. Meron pang mga emo katulad ng Rain Cry Baby at Emo Boy. Ako, codename ko nun, Piolo o kaya Papa P. Pag tinanong ako kung bakit yun yung codename ko, ang sagot ko Ewan ko ba, hawig ko daw si Papa P Merong mga sumagot ng Talaga lang ha, baka Piolot. Meron ding nagsabing ang lakas ng hangin, abot dito sa amin. Pero ang totoo, aminado naman ako, hindi ko kahawig si Papa P. Malayo, bilog yung mukha ko, medyo may tagyawat pa nga. Pero syempre, confidence is the key. Sa Friendster nga, poser ako. Picture ng isang model na Amerikanong teenager yung profile picture ko. Naka-leather jacket, may sunglass pa, classic 2000. Inedit ko yon ng sobrang labo para magmukhang kinuhaan lang sa cellphone ko na Nokia 6600. May mga naniwala naman. Katulad din kasi ngayon, hindi naman ganun kahirap magpaniwala ng tao sa kung ano ang totoo at hindi. Dahil nga ron,
Madalas nagpapa-impress ako dati sa mga kaklan ko. Nag-GM ako ng mga quotes, yung tipong, Kung ikaw ay luha, hindi ko hahayaan na tumulo ka kasi ayaw kong mawala ka. cringe moment pag naaalala ko. Pero isa yon sa namimiss ko nung mga panahon na yon. Maliban na lang siguro sa mga panahon na nabawasan yung tiwala ko sa sarili. Isang beses kasi may kaklan akong babae. Nag-PM siya sa akin. Naging interesado din kasi ako kasi may usap-usapang may itsura daw siya. At habang magkausap kami, bigla siyang umamin. Crush daw niya ako base sa GM ko. Nakausap ko siya ng ilang linggo. Umasa ko na kung sakaling maging close kami, kahit siguro hindi talaga ako pogi, alam nyo na. Lumipas nga yung mga araw, naging komportable nga kami sa isa't isa. Minsan, pinifit niya pa ako sa mga GM niya. Kumbaga sa panahon ngayon collab. Hanggang sa isang araw nga, nag-aya siya na makipag-eyeball. Na-excite naman ako, pero kinabahan din. Pero pumayag naman ako. Napagkasunduan nga namin na magkita sa isang mall na malapit sa kanila. Babiyahe ako kahit malayo, kahit mag-isa. Dumating nga yung araw na magkikita kami. Todo forma ako. Halos ipaligo ko yung bench na pabango ko na tuwing Christmas party ko lang ginagamit. Sinuot ko din yung pen shop na ripped jeans ko na pangmalakasan. Maaga akong pumunta sa mall. Sabi ko, Pag may nakita kang mag-isa na naka-black hoodie sa tapat ng Jollibee, ako yun Pagdating ko pa lang, nag-text na ako. Nandito na ako. May backpack ako. Ikaw? Walang reply. Lumipas yung ilang minuto. Wala pa rin. Nang mapagod nga ako sa pagtingin sa cellphone at paglingon sa mga tao sa paligid, minabuti kong umupo sa bakanting table sa labas ng fast food. Maya-maya pa, tumunog yung cellphone ko. Kailangan ko umuwi. May emergency kasi. Huwag ka na palang mag-text dito sa number ko ha. Ibibigay ko na kasi sa nanay ko. Napasinghap ako. Bumagsak yung balikat ko sa pagkadismaya. Oo, parang RJ. Na-Indian ako nung araw na yon. Pero hindi yun yung horror story ko ha. Although isa yon sa mga kinatatakutan kong maulit mangyari hanggang sa tumanda ako. Pasensya na sa mahabang intro, pero ito na talaga yung kwentong horror ko. Mula nung na-Indian ako, text na lang talaga muna ako. Walang eyeball, walang heartbreak. Hanggang may sinalihan ako na bagong clan. Itago na lang natin sa pangalang Text Mob. Active yung clan, masaya. May required GM araw-araw ang mga miyembro. At least 5 GM kada araw ang kailangan mong isend. Kahit pa, Kain po tayo. o kaya, ang sakot ng ipin ko guys. Basta mag-send ka ng 5 text kada araw sa lagpas 30 miyembro. Kundi, ikikik ka sa clan. Tulad ng ibang nasalihan kong grupo, may clan queen, feater king, at syempre ako, balik poser na si Papa P. Nagpa-introduce ako. Hi mga ka-text mob. Ako nga pala si Piolo. Add nyo ako sa Friendster kung gusto nyo makita si Papa P. Wala masyadong nag-reply. Walang mga sarkastikong komento. Siguro dahil bago pa lang ako at nakikiramdam pa sila sa akin. Pero okay lang naman lahat. May mga nag-welcome pa din naman sa akin. Ilang oras nga matapos yung bugso ng mga GM. 3:15 AM, may nag-text sa akin. Unknown number. PM lang siya. Hi, sorry. Late ako nakapag-welcome. Leonora nga pala. Napakunot yung noo ko. Wala siya sa member list. Nasinend sa akin nung clan secretary. Wala din siyang banner o yung title nung clan. Wala rin siyang codename. Straight text message lang. Hi, Papa P nga pala. Noon ko lang nakita yung message mo. Hindi ka ba sumasali sa clan GM? Tanong ko. Ay, hindi. Tsaka kakagising ko lang. Bakit? May pasok ka ba ng ganitong oras? Ay, hindi. Trip ko lang. Tahimik kasi kapag madaling araw. Mas gusto ko yung ganyan. Napatingin ako sa relo ko. 3:00. Weird. Pero parang chill lang naman. Medyo emo vibes. Kaya siguro na-curious din ako. Simula nun, gabi-gabi na siyang nagte-text. Minsan tungkol sa music, minsan tungkol sa tulog. Pero minsan, parang may laman. Mga tanong na out of nowhere. Bakit kaya may mga taong mahilig mang iwan
Yung tipong kahit binigay ko na yung lahat, sa huli, iiwan ka pa din. Mga ganong katanungan yung binabato niya sa akin, parang RJ. Parang Wednesday Addams pa nga minsan. Napag-alaman ko na dati siyang co-founder ng clan na yon. Iba-iba na daw kasi yung mga officers, kaya hindi na siya masyadong nag-GM. Kako, buti hindi pa siya nagkikwit. Attached na daw talaga siya sa clan na yon. As in, hindi niya daw kayang iwan sa dami ng alaala. Nagkibit balikat lang ako. Mula nun, naging magka-text na kami lagi ni Leonora. Madami kaagad akong nalaman tungkol sa kanya. Habang tumatagal pa nga parang nai-imagine ko na kung ano yung itsura niya. Parang may nabubuo na siyang imahe sa isip ko. I mean, base kasi sa tanong ko sa kanya. Anong suot mo ngayon? Eto, all black, black shirt, checkered belt. Normal naman sana kung tutuusin. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako at nagpapaantok, bigla na lang ako nakarinig ng parang bumubukas na pinto. Para akong half sleep na nun. Napadilat ako ng konti at napasilip sa bandang baba ko. Sapat lang para maaninag ko yung pinto ng CR sa bandang paanan. Nagulat ako nung may napansin akong naglalakad o gumagalaw. Naka-t-shirt siya na itim at jeans na pitted. Mabagal siyang pumapasok sa CR. Normal naman sana, kaso wala akong kasama sa bahay nung mga oras na yon. Nanigas ako. Alam ko, hindi pa ako tulog, pero hindi ako makagalaw. Pinilit kong ilaglag yung braso ko sa higaan para sana magising yung katawan ko. Tingin ko, naramdaman ng taong papasok sa CR yung struggle ko. Kaya unti-unti itong tumingin sa akin. Mabagal na lingon. Laking hilakbot ko nang makita ko yung mukha nito. Lawit yung dila na halos umabot na sa leeg. Halos matakpan ng bangs nito yung kalahati ng mukha niya. Sobrang kilabot yung naramdaman ko sa mga oras na yon. Swerte naman na nagalaw ko na yung braso ko nung nailaglag ko to sa kama. Napasinghap ako ng hangin. Habol hininga. Wala na yung babae sa harap ng pinto. Gusto ko lang po uli banggitin na wala po akong kasama sa bahay o kamag-anak na babae na nasa ganong edad, kaya imposibleng totoo yung nakita ko. Ang tanging naisip ko baka dahil sa kaka-imagine ko sa katext ko sa clan na si Leonora, baka sa pagod o baka sa puyat. Maya-maya pa, nakareceive ako ng text kay Leonora. Matatakotin ka, no? With crying emoji pa. Medyo dramatic. Pero baka sad girl lang talaga. Uso nun yung mga ganong aura. Lumipas yung ilang araw. Medyo nakalimutan ko na din yung nangyari. Nakabasa din kasi ako ng tungkol sa sleep paralysis. So inassume ko na baka yun lang yung nangyari. Tuloy-tuloy pa din kami nakapag-PM. Isang madaling araw nga na napainom ako. Nag-picture ako habang nasa kwarto. Sinend ko sa kanya through MMS. Kako, bahala na kung makita niyang hindi ko talaga kamuka si Piolo. Hindi ko rin naman alam kung makikita niya ba. Pero maya-maya pa, tumunog yung cellphone. May bumalik na MMS sa akin. At nung binuksan ko, litrato ng isang babaeng may bangs, itim na lipstick, at may checkered like na choke sa leeg. Walang reaksyon yung mukha niya. Napangisi ako ng konti. Ibig sabihin, walang problema sa kanya yung itsura ko. Pero napahinto ako, napakunot yung noo, nung makita ko na may pamilyar sa litratong sinend niya. Yung background niya kasi, katulad sa kwarto ko. As in ultimo yung mga kalat ng damit, andon. Napabalikwas ako, sabay tingin sa paligid. Muli kong tinignan yung cellphone. Nagtataka pero dahil nga nakainom ako nun, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Paggising ko, wala na yung litrato sa cellphone. Kamot ulo na lang ako. Hanggang sa may dumating na balita sa clan. Grand EB ng text mob. Magkikita ang lahat sa Luneta. Kasama yung co-founders, original members, at mga active. Sabi ng founder, may sorpresa kami. Reunion to. May makikilala kayong OG sa clan.
Napaisip ako nung una, parang ayoko na lang umattend dahil alam nyo na, baka mapahiya na naman ako. Hanggang nagchat si Leonora nung araw bago yung EB. Punta ka sa EB ha, may kailangan kang malaman. Huh? Bakit? Hindi na siya nag-reply. Sa isip ko, baka may drama lang o baka type niya ako. Ayoko na mag-assume nung panahon na yon. Nung araw ng Grand EB sa Luneta, maaga pa lang, kabado na ako. Ilang linggo na kaming nagte-text ni Leonora. At sa lahat ng kaklan ko, siya lang yung lagi kong hinahanap sa inbox. Yun nga kahit weird siya. Mga 3:00 pa lang ng hapon, nandun na ako. Bit-bit ko yung Nokia 6600 ko. May bagong casing pa. Ilang minuto pa yung lumipas, may mga dumating na. Sina Kenjak, Bibi Glyza at si Ryzen Shinobi. Yung iba, parang mas bata. Yung iba mas matanda sa profile picture nila. Pero masaya, tawanan, selfie gamit yung BGA cam. Yung tipong kailangan pa ng infrared para magpadala. Uy, Piolo, sabi ni Kenjax. Bakit parang nagabang ka? Wala lang, sagot ko habang lumilingon-lingon sa paligid. Wala pa rin nun si Leonora. Kaya nag-text ako. Nandito na ako. Naka-black shirt. Nandito kami sa may park mismo. Ikaw ba? Message sent pero walang reply. Hanggang sa lumapit yung isa sa mga matagal ng member na si Say. Si Say yung type na tahimik pero OG. Siya raw yung original na GM admin nung unang version ng TextMob. Teka, uy, amoy Piolo ha. Kantsaw niya. Naamoy niya kasi yung pabango ko. Biniro pa nga ako na pang Christmas party. Habang magkausap kami, napansin niya siguro na lingon ako ng lingon sa paligid. Kaya nagtanong siya, sinong hinihintay mo? Si Leonora. Napakunot ng noo si Say. Leonora? Anong codename niya? Wala siyang codename pero sabi niya co-founder daw siya dati. Tumingin si Say sa iba. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Teka lang, bulong niya. Anong number niya? Gusto ko lang makita. Pinakita ko. Tiningnan niya yung number. Tahimik lang. Tapos bigla siyang napaupo. Alam mo, teka. Yung number na yan, kilala ko yan Anong ibig mo sabihin kakla natin yan, syempre. Kakilala mo yan. Sarkastiko ko pang wika. Napahinto siya ng saglit. Parang bumibuelo. Tumingin siya sa akin sabay sabi, kala ko urban legend lang yan pre. Si Leonora. Dati kong kaklan yan. Napakunot yung noo ko sa sinabi niya. Siya yung ex ni Founder. Isa siya sa mga original members. Totoo, isa siya sa nagtatag ng clan. Pero, matagal na siyang patay. Napatras ako sa sinabi niya. Napangisi ako. Loko, patay mo mukha mo. So ano yung kateks ko? Napatigil ako nun sa pagsasalita. Alam mo, pangatlo, pang-apat ka na yata sa mga nagsabing nakatext nila yan si Leonora Pero imposible. Tinignan ko si Say. Umasa ako na sasabihin niyang nagbibiro lang siya. Pero mali ako. Bumuntong hininga siya, sabay pabulong na nagsabi. Siya mismo gumawa sa sarili niya pre, sa CR. Gamit yung belt niya na pang-emo. Nag-break kasi sila ni Founder. Sobrang tagal din nila na parang bago pa yata mauso yung clan sila na. Tapos sa isang iglap, nakipag-break si Founder. Ilang linggo lang yung lumipas May bago na siyang kapit. Sobrang dinamdam ni Leonora kaya ayun. Well, usap-usapan hindi lang naman yun yung dahilan. Meron ding about sa family at sa financial. Pero wala na akong alam doon. Speechless nga ako dahil doon. Maya-maya pa, tumingin ako sa kanya. Baka naman ibang Leonora lang to. Pare, may nasave akong old contact sa SIM ko. Hindi ko binura. Check mo to. Binuksan niya yung lumang 3210 niya. May save contact, Leonora. Eksaktong numero. Natahimik ako. Parang binagsakan ako ng tunog ng dial-up na modem sa utak ko. Dagdag pa niya, imposibleng nakaka-text ko pa si Leonora lalo sa number na yon dahil isa sa mga natatandaan niyang detalye sa pagkamatay ni Leonora ay yung ginupit na SIM card at basag na cellphone. Paano yun? Araw-araw kami nagte-text Nagpadala pa nga siya ng picture nung nakaraan.
Sabay tingin ko sa inbox ko. Wala na, na-delete na pala talaga. Hindi ko maalala kung ako yung nag-delete o nawala lang. Sabi ni Say, kung gusto mo makasigurado, gusto mo bang dalawin natin yung libingan niya? Halos malapit lang din. Hindi kaagad ako sumagot, pero tumango lang ako. Hapon na nung makarating kami sa lumang sementeryo sa Pasay. Hindi ito yung tipong memorial park. Ito yung sementeryo na maraming nadagdag pero walang nababawas. Dinala ako ni Say sa likod, sa halos pinakasulok, malapit sa may pader ng sementeryo. Simple lang, walang gate o rebulto, pero may lapida na gawa sa granite. May faded na litrato ng isang babae. Nanigas ako. Siya nga si Leonora. Base na din sa itsura niya sa litrato na pinadala niya sa akin nung nakaraan. Bigla akong napaupo, napahawak sa dibdib, parang bumigat lahat. Kinabukasan, wala na si Leonora sa inbox, ni isang message, wala na. Parang hindi siya nag-exist. Ilang beses ko pang miniscall yung number niya pero hindi na rin nagre-ring. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit pa ako tumatawag. Hindi ko din naman alam kung anong sasabihin ko kung sakaling may sumagot. Simula nun, nag-quit na ako sa mga clan. Napaisip ako. Ano ba naman to? Lagi na lang akong naiin dyan. Magandang gabi, batang 90s horror. Ako nga pala si Ella. Hindi ko makakalimutan yung gabi kung saan nangyari yung ikikwento ko sa inyo, paring RJ. Simula kasi nun, parang hindi na ako mapakali. College field trip namin yon sa Intramuros. Pero hindi yung typical na field trip. Bali kami lang talaga yung nagplano nun, kasama yung professor namin. Hindi din yon yung usual na arawang lakad. Night tour yung ginawa namin. Excited yung lahat kasi syempre iba yung vibes ng Intramuros pagkagabi. Parang buhay na buhay yung history ng lugar. So ayun na nga, sama-sama kaming magkakaklase. Bit-bit yung mga digicam at cellphone na medyo luma pa nung panahon na yon. Selfie dito, group picture doon. Ang kulit lang kasi lahat gusto may picture sa bawat kanto. Nung napunta nga kami sa Port Santiago, doon mismo sa may bungad, bago ka makarating sa mga lumang selda, ang dilim ng paligid. Ang tanging ilaw yung kulay dilaw na liwanag ng mga makalumang poste. Ang creepy talaga ng aura. Sabi pa ng tour guide, ewan ko lang kung nagbibiro lang dun daw may mga kwento nang nagpapakita, lalo na yung mga sundalo at mga pamilya raw ng mga nakulong dito dati. It makes sense naman dahil sa dami ng nasawi sa lugar na yon, hindi na ako magtataka na merong multo ron. Yung mga kaklase ko, nagtutulakan, nagtatakutan habang nagtatawanan. Lumingon-lingon ako pero parang wala naman. Pero habang kinukuhaan ng kaklase ko yung group picture namin sa pader, napansin kong may nakatayo sa malayo. Isang babae. Ang suot niya, parang barot saya na makaluma. Yung tipong pang pelikula sa panahon ng Espanyol. Sa gilid niya, may hawak siyang sanggol. Tapos may batang parang 6 na taon o 7 taong gulang na nakahawak sa palda niya. Napatingin ako ng matagal. Akala ko kasi part lang yun ng reenactment. Parang yung mga kawal na nagbabantay sa paligid. Baka may nag-costume para sa tour. Pero weird kasi wala naman kaming nakitang staff na naka-costume nung pumasok kami. Sabi ko pa sa tropa ko, Uy, tingnan nyo may extra pala sa likod natin. Pagtingin nila, wala. Seryoso, wala. Kinuha ko pa yung digicam. Kako baka nakuhaan. At laking gulat ko nang meron nga pero medyo malabo. Sabi ng kaklase ko, baka double exposure lang yan o kaya reflection. Kaya pinilit ko na lang din na kumbinsihin yung sarili ko na baka gano'n na nga. Siguro kumbaga na program na sa isip ko dahil sa kwento ng tour guide. Pero habang tinitignan ko yung litrato, parang ang labo kasi. Ang lapit nila sa amin. Para bang kasama namin sila sa shot.
At dito na nagsimula yung kaba ko kasi sa tuwing haharap ako, parang may nakatingin. Parang may sumama sa likod namin. Isa pala yun sa pinakamalaking pagkakamali ko. Ang i-entertain sa isip ko yung ganon. Pagkatapos ng tour, halos wala na akong iniisip kundi yung nakita ko kanina. Yung mag-ina na parang galing sa lumang panahon. Habang naglalakad kami palabas, kinukumbinsin ko yung sarili ko na baka turista lang o baka trip lang talaga nila na mag-costume ng ganon o baka may event na hindi ko alam. Pero bakit kasi ganon? Bakit parang wala man lang nakapansin sa amin? Sabi ko. Huwag mo na lang isipin yun, Ella. Wala lang yun. Pero habang papunta na kami sa LRT Central Station, kinilabutan ako dahil nakita ko ulit sila. Yung babae, karga pa rin niya yung sanggol. Yung batang kasama niya, nakahawak pa rin sa palda niya. Diretso lang sila sa paglalakad at ang pinakakakaiba, tila hindi sila binabangga ng tao. Alam mo yung siksikan na nga sa LRT entrance, nag-uunahan lahat para makapasok. Pero sila, dumadaan lang sila parang walang nakaharang, parang hangin lang sila. Doon ako nagsimulang manginig. Kahit sa dami ng tao sa paligid, hindi ko mapigilan yung sarili kong kilabutan. Nasa pila na kami paakyat ng hagdan kasama ko yung mga kaklase ko. Nang halos mabuwal ako sa hilakbot nang makita kong nasa taas na kagad yung mag-ina. Nakatayo sila sa harap ng stall ng donut at parang hinihintay ako. Napatras ako. Oh, Ella, okay ka lang? Tanong ng kaklase ko. Oo, medyo nahihilo lang ako. Palusot ko, pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Pagdating namin sa taas, wala na uli yung mag-ina. Pagpasok namin sa tren, punuan na. Alam mo na, rush hour, nakapwesto kami sa may pinto. Nagsisiksikan, halos wala nang makahinga. Pero laking gulat ko nang makita kong nakasunod pa din yung mag-ina. Hawak pa rin niya yung sanggol at ang mas malala, tumapat sila sa may bintana kung saan kitang-kita ng liwanag ng poste sa labas. Pero walang kahit isang tao sa paligid ko ang kumikilos na parang naiistorbo sila. Tinitigan ko yung babae. Doon ko nakita ng malinaw yung mukha niya. Maputla, walang reaksyon. Parang hindi gumagalaw yung mga mata niya, parang walang itim. Tapos yung sanggol na hawak niya, hindi umiiyak, hindi gumagalaw, parang laruan lang. Sinubukan kong wag na lang sila pansinin. Tumingin ako sa ibang bahagi ng tren, sa labas, o kaya sa ibang pasahero. Pero laking kilabot ko nung sa bawat ibabalik ko yung tingin ko sa mag-ina, mas malapit na sila sa akin. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako. Tama na, okay lumapit. Lahat ng katabi ko sa tren, nagtinginan sa akin. Yung mga kaklase ko, gulat na gulat. Ella, anong problema mo? Sigaw nila, pero pagtingin ko uli, wala na yung mag-ina. Ang naiwan lang, malamig na hangin at yung malinaw na pakiramdam na may sumama na sa akin mula Intramuros. Pagdating namin sa istasyon ng Carriedo, bumaba na kami ng tropa ko. Sabi ko sa sarili ko, sana dito na rin sila mawala. Medyo napahinga na ako ng maluwag. Paglabas ko, nagpasya na ako na dumiretso sa jeep, papuntang bahay. Habang lumalalim yung gabi, doon na nag-umpisa yung mga hindi ko maipaliwanag na pangyayari. Pagka nakaharap ako sa salamin, minsan nakikita ko sa likod yung bata. Nakatingin sa akin. Walang emosyon. Minsan, yung nanay, nakatayo lang sa sulok ng kwarto, ni hindi siya gumagalaw. Dumating pa sa point na kahit nakapikit ako, may naririnig akong boses ng bata. Mahina lang. Ate, uwi na tayo. Kinabukasan, wala akong nagawa. Sinamahan ako ng pinsan ko sa Quiapo para maghanap ng albularyo. Sabi niya, mali daw yung ginawa ko. Pinansin ko kasi sila. Kasi daw,
Yung mga kaluluwang ligaw, pag naramdaman nilang may nakakakita, kumakapit sila. Nagpatulong na lang ako dun sa albularyo. May usok, may dasal, may alay na kandila at bigas. Ang sabi, kailangan daw ibalik kung saan sila nanggaling. Kaya isang gabi, bumalik kami sa Intramuros, dun sa parehong spot kung saan ko sila unang nakita. Tahimik na tahimik yung lugar. Sinambit ko yung binigay na dasal nung albularyo at parang magic dahil unti-unti nawala yung feeling na may nakatingin sa akin. Dun ko naramdaman na unti-unti silang lumalayo. Pagkatapos nun, bigla na lang gumaan uli yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako yung nakakita, pero isa lang yung natutunan ko. May mga bagay talaga na hindi dapat pinapansin kagad. Pakitago na lang ako sa pangalang Bullet, paring RJ. Kakauwi ko lang nun galing Saudi. 3 taon din akong hindi nakauwi. Pagdating ko sa Pilipinas, parang gusto ko lang bumawi sa pamilya ko. Lalo na sa anak ko na si Junior, anak namin ni Irene. 6 na taon pa lang siya nun. Lumaki siyang halos picture lang ako sa rep at boses sa kaset na nire-record ko habang nandun ako sa ibang bansa. Isang umaga, unang linggo ko sa Pilipinas, niyaya ko si Irene. Mag-Manila tayo. Napangiti siya. Matagal ko na rin gustong dalhin si Junior doon. Kaso mas gusto ko talaga na tayong 3. Sagot niya. Isa sa sikat na pasyalan sa Maynila yung Manila Zoo. Pangpamilya talaga. Siyempre bukod sa Luneta at Star City. Alam nyo, iba yung saya ko sa ideyang yon kasi nung bata pa ako, Manila Zoo ang isa sa mga highlight ng kabataan ko, lalo na nung high school. Dahil dun kami madalas nagpupunta ng mga kaklase ko nung wala pang mall na aircon sa lahat ng kanto. Pagdating namin, naamoy ko agad yung halong damo, tubig at amoy ng hayop, yung tipong hindi mabaho pero amoy zoo. May halo ring amoy ng popcorn at fishball galing sa mga tindahang nakahilera sa labas. Sa entrance, ayun si Mali, yung elepante na parang laging andun mula nung bata pa ako. Kahit si Junior na patigil. Papa, ang laki. Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Sa gilid, kita yung mga reptiles. Ahas na nakapalupot sa kahoy, mga pagong na parang hindi gumagalaw kahit 10 minuto ka nang nakatingin. May mga butike at iba pang gumagalaw lang kapag wala ka ng pakialam. Sa paligid ng zoo, buhay na buhay din yung mga tindero. May mga nagbebenta ng laruan. Alam nyo ba yung manok na pag inikot mo yung nakataling itlog, tutuka yung mga manok sa sahig? At syempre yung puppet na gawa sa kahoy at tali, yung parang sumasayaw kapag hinahatak mo yung string. Paborito ng mga batang 90s yon, especially ako. Habang nag-iikot kami, nakuha yung atensyon ko ng isang pamilya. Yung lalaki kasi, pamilyar, parang kaklase ko nung high school. Hindi kami close pero magkakilala kami. Magkaklase kasi kami nung first year, tapos third year at saka fourth year. Kasama niya yung isang babae, siguro asawa niya. At may batang lalaki na tingin ko nasa 8 taong gulang siguro. Nagdalawang isip akong lapitan siya. Una, baka hindi siya yon. Pangalawa, baka hindi niya rin ako maalala. Pero ilang beses ko pa silang nakita habang nag-iikot kami. Habang nakasakay sa bangka sa maliit na lawa at habang tinitingnan yung mga stuffed animal sa likod ng zoo, yung mga taxidermy. Pero isa sa napansin ko, parang hindi nag-e-enjoy yung mag-asawa. Walang ngiti, walang kwentuhan. Pero yung bata, ibang usapan, panay yung takbo niya. At halatang tuwang-tuwa. Pagkatapos tumingin sa hayop, babalik lang sa tabi nila. Gusto ko sanang lapitan sila para may kalaro din sana si Junior. Bale medyo takot kasi siya sa ibang hayop at parang ilang siya na humiwalay sa amin ni Irene, lalo na sa enclosure ng mga malalaking hayop. Mga bandang tanghali, kumain kami sa park malapit sa playground. May mga kahoy na mesa, may bubong na pawid at sa gilid, may slide at swing. Habang kumakain, napatingin ako sa playground. Nakita ko yung anak ng kaklase ko. Mag-isa siyang naglalaro sa may slide. Naisip ko na baka pwede si Junior sumali.
Lilingon sana ako kay Irene pero natigilan ako dahil yung bata nakaharap na sa akin at parang naghihilamos ng pulang likido sa mukha niya. Mahina akong napasigaw. Nagulat si Irene. Uy, bakit? Tanong niya. Paglingon ko uli sa playground. Wala na yung bata. Naghanap ako sa paligid at sa isang iglap lang, ayun siya, kasama ulit yung mag-asawa. Masaya pa rin, parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, iba na yung pakiramdam ko, parang mabigat na. Nagpatuloy kami sa pag-ikot, pero habang papalapit ang dapit hapon, ramdam ko yung kakaibang katahimikan sa zoo. Yung mga hayop, parang mas tahimik. Yung mga huni ng ibon, parang nawala. Bago kami lumabas, dumaan kami sa enclosure ng mga buhaya. Paborito ko yun nung bata pa ako. Hindi siya nakaglass. Mababang pader lang ang pagitan mo sa mga buhaya. Kaya ramdam mo na isang maling galaw lang, pwede ka nilang abutin. Habang papalapit kami, nakita ko ulit yung kaklase ko at yung asawa niya. Lumingon ako para hanapin yung bata. At doon ako napatigil. Nakapatong kasi siya sa pader. Pader ng kulungan ng mga buhaya. Yung isang paa, nasa loob na ng enclosure. Parang akmang tatalon na. Bigla akong napatakbo. Uy, wag ka dyan boy. Baka mahulog ka. Baka malapa ka niyang buhaya. Napalingon sa akin yung lalaki. Napakunot yung noo. Bullet? Tanong niya. Doon ko na nga nakumpirma. Nakaklase ko nga siya. Si Marco. Pero bago pa kami magkamustahan, nagpapanik akong tinuro yung bata. Para yung anak mo tatalon sa kulungan ng buhaya. Napalingon siya sa tinuturo ko. Pero imbis na magpanik, napakunot lang yung noo niya. Anak, wala na kaming anak, Bullet. Nanlaki yung mata ko. Kaano-ano yung batang yun? Sabay turo, pero laking gulat ko nung wala na yung bata sa ibabaw ng pader. Tumakbo ko papalapit doon. Akala ko kasi nahulog na siya sa loob. Pero laking gulat ko, nawala. Tanging 3 maliliit na buhaya yung nandun. Nagmamadali akong lumingon sa paligid, sabay balik ng tingin ko kay Marco. Anong bata ba, Bullet? Kaming dalawa lang nung asawa ko yung namamasyal eh. Wika ni Marco. Pare, sure ako may kasama kayo mula kanina. Parang naka-green na may picture ng Jurassic Park logo yung damit niya. Nanlaki yung mata ni Marco sa sinabi ko. Nagkatinginan sila ng asawa niya. Nagbago bigla yung mukha nila. Bahagya silang nagyakapan. Bullet, anak nga namin yun. Pero 1 taon na siyang sumakabilang buhay. Napatras ako. Parang umikot yung paligid ko at hindi ako makapagsalita. Ayon kay Marco, na-aksidente raw yung anak nila at yung suot niya nun yung t-shirt na dinescribe ko. Nandito raw sila ngayon sa Manila Zoo dahil paboritong pasyalan ng anak nila yung lugar na yon. At kung nabubuhay pa siya, birthday niya dapat ngayon. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot, pero sa isip ko, malinaw pa rin yung mga nakita ko buong araw. Yung batang tumatakbo-takbo, yung naghihilamos ng pulang likido, at yung muntik ng mahulog sa buhaya. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako doon at nakikita ko yung lumang gate ng Manila Zoo, hindi ko maiwasang maalala yung araw na yon. Magandang gabi sa inyo, batang 90s horror. Ako nga pala si Tonyo. Hindi ko alam kung may makaka-relate sa akin dito. Pahinante po kasi ako. Sa dami ng biyahe ko noon, isa lang talaga yung hindi ko makakalimutan. Yung gabing muntik na kaming hindi makauwi. Nangyari to mga mid-2000. Baguhan pa lang ako sa pamamasada. Ang gamit namin na sasakyan hindi basta truck. Para siyang bus na ginawang mukhang jeep. As in yung makina niya, alam nyo ba yung lumang minibus na may nguso pa? Yung ginagamit na service ng mga bata sa Amerika na kulay dilaw. Ganon siya. Pinalitan lang ng kahan na parang jeep. Pinupuno namin yon ng mga saging, kalamansi at iba pang gulay o prutas mula sa probinsya namin papuntang Balintawak. Nung panahon na yon,
3 kaming magkakasama sa biyahe. Si Pinyong, driver namin. May katandaan na siya pero malinaw pa rin yung mata. Mahusay pa din siya sa pagmamaneho. Yung tipong kahit nakapikit, alam yung bawat liko sa kalsada. Maalam din siya sa makina. Ang isa pang kasama namin, si Arnel. Kaedad ko lang siguro, mga nasa late 20s. Maingay, magulo at laging gutom. Pero hindi yon yung pinaka magde-describe sa kanya, kundi yung walang tigil sa pagpapakyut sa mga babae. Kahit yata yung poste, kapag pinaldahan mo, sisipulan niya. Pero goods din naman, masaya naman pagkabiyahe, tawanan, madalas dahil sa kalokohan ni Arnel. Pero isang partikular na gabi nga, bandang 8:00 na yon, nung matapos kami magbaba sa palengke. Kung nakarating na kayo sa Balintawak, dun sa bandang likod, medyo masikip talaga dun. Kahit nga tapos na kami magbaba ng mga produkto namin, hindi kaagad kami makaalis. Dahil puno ng sasakyan na hindi pa tapos magbaba yung nasa paligid. Kaya inabot kami ng siyam-siyam bago kami makaalis sa palengke. Kung sa normal na araw siguro, okay lang naman yon. Pero nung panahon kasing yon, anihan. Ibig sabihin, hindi lang kami isang beses pupunta sa Balintawak para magbagsak ng produkto. Pabor naman sa amin yon dahil per biyahe yung ginagawa namin. At kung makakarami kami ng angkat, mas marami kaming kikitain. Mga bata, sabi ni Kapinyong habang tinatapik yung kaha ng truck. Kung dadaan tayo sa normal na ruta, baka abutin tayo ng bukas ng tanghali. Sayang yung biyahe. Gusto nyo ba ng shortcut? Shortcut na syempre, Kapinyong, para makakain tayo bago matulog. Mabilis na wika ni Arnel. Pero boss, ligtas ba dun sa dadaanan natin kahit ngayong gabi? Sagot ko naman. Basta wag lang tayong hihinto kung saan-saan. Diretso lang. Sagot ni Kapinyong. Aaminin ko na nung panahon pa lang na yon, kinutuban na talaga ako na maling desisyon yun. Pero ayun na nga, sa kagustuhan nga namin na makabalik sa farm, no choice na kami kundi dumaan sa shortcut. Medyo explain ko lang kung ano yung itsura ng shortcutan nung panahon na yon. Dahilan, kaya medyo nagdalawang isip din ako. Bali 4-way yon na parang provincial road. May mga parte na simentado at naka-espalto. Pero may mga lugar din na basag at parang dirt road na yung itsura. Kadalasan ng puno na nasa paligid yung mga buko at saging. Okay naman dumaan doon kung umaga, at least makikita mo din yung mga lubak. Pero kapag gabi, sobrang dilim. Walang poste ng ilaw, magkakalayo pa yung mga bahay. May parte pa nga na ilang kilometrong walang matatanaw na kabahayan. Kaya kung mamalasin ka at masisiraan ng sasakyan sa gitna nun, malamang sa malamang, mahihirapan kang manghingi ng tulong. Balik nga sa kwento paring RJ, sumampa nga kami sa truck. Malamig yung hangin at bilog yung buwan. Yung daan, pamilyar, pero parang hindi. Noon lang kasi kami dumaan doon ng ganong oras. Iba yung itsura ng lugar. Nakakatakot yung paligid. Yung mga matataas na puno ng nyog, merong parang may kung ano sa taas. Unti-unti ngang naglaho yung mga poste habang umaandar kami. Yung mga bahay, pa isa-isa na lang. Hanggang sa wala na. Mga 2 oras na yung lumipas. Gutom na si Arnel. Kung makikita nyo nga lang siya nung panahon na yun parang bata na naghihintay ng recess. May baon naman si Kapinyong na tinapay. Pero ayaw niya daw nun. Ang gusto niya kanin. Boss, kahit goto, lugaw, kahit ano basta mainit na mailalaman ko sa tiyan ko. Loko, kahit nga yata gasolinahan wala rito, diba? Sagot ko naman. Kamot ulo na nga lang si Arnel. Hanggang nung sa di kalayuan nga, meron kaming natanaw. Para siyang aso na may kung anong ginagawa sa gilid ng kalsada dun sa may bandang mataas na mga damo. Nung malapit na kami, nailawan na ng sasakyan namin mismo. Napaayos ng upo si Arnel dahil yung inakala kong aso tao pala. At hindi lang basta-basta dahil isa yung dalaga parang RJ, as in magandang dalaga. Nasinagan yung maamon nitong muka ng mga ilaw sa gilid ng sasakyan namin. Kaya kitang-kita namin yung mukha niya.
Nakasuot ito ng bulaklaking bestida at may hawak siyang bayong na gawa sa pawid. Huminto si Kapinyong pero hindi pa nakakapagsalita sumabat na kagad si Arnel. Miss, may problema ba? Baka kailangan mo ng tulong. Willing kami. Napangisi na nga lang ako noon sa banat ni Arnel. Sa isip-isip ko pa nga, bah, nakalimot sa gutom niya ha. Samantalang kanina parang papanaw na eh. Lumingon nga yung dalaga sa paligid. Sabay tingin sa amin isa-isa. Nakita kong medyo ngumiti siya pero yung hindi obvious. Tinaas lang nito yung kamay nito na parang kumakaway na parang sinasabi na lang na walang problema at salamat na lang. Napansin ko na parang may kung ano na nasa bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Napansin din siguro ni Kapinyong yon kaya tumangulang siya at nagsimula na ulit siyang paandarin yung sasakyan. Napasandal na nga lang ako nun, sabay tumingin sa side mirror para lingunin sana yung babae. Pero napakunot yung noo ko nung hindi ko na siya makita sa kalsada. Sumilip din ako sa medyo malapad na rearview mirror. Nang mapabalikwas ako sa gulat dahil nakita ko sa likod ng sasakyan namin yung babae. Andun siya sa bandang dulo at nakatayo. Di ba nga wala kaming sakay na produkto, may natitira na lang doon na mangilan-ngilan na reject na saging. Kaya nagulat ako nung tumingin ako sa salamin at nakita ko yung babae. Nagmamadali nga akong tumingin sa likod pero sa pagtataka ko nga wala namang tao. Nagtataka pa nga nun sila Arnel, ano daw nakita ko? Sumagot naman ako na, wala, namalikmata lang ako. Nung oras na yon paring RJ medyo kinabahan na talaga ako. Di ba nga sabi ko, nakita ko yung babae sa salamin ng sasakyan. Alam ko na siya yon kasi parehas ng damit, yung bulaklaking bestida at hawak pa nga niya yung bayong. Pero ang problema, hindi isang magandang babae yung nakita ko, kundi isang malabruha na imahe. Kulubot yung muka tapos parang buhaghag yung buhok. Pero syempre medyo in denial ako noon dahil baka ako nagugutom at puyat lang ako. Lumipas nga yung ilang minuto at nawala nga din kagad sa isip ko yon. Lalo pa nga nung may natanaw kaming bahay kubo na may malalaking bintana, maliwanag yung loob. Dahil sa ilang mga lamparang de gasolina, may mga upuan at lamesa sa loob. Isa nga yung karinderya. Swerte ka ako. May bukas pang kainan sa 10 oras ng gabi. Hindi pa kami nakakakain doon. At sa totoo nga noon ko lang nakita yung karinderya na yon. May trapal pa na asul na parang bagong hugot mula sa Divisoria. Parang kakabukas lang. Walang ibang tindahan. Niwala din akong natanaw na malapit na bahay. O baka hindi ko lang makita dahil madilim na. Walang kahit anong ilaw sa paligid bukod sa karinderyang yon. Oh, ayan sabi ko sa inyo may grasya pa rin. Excited na sabi ni Arnel. Nagkatinginan kami ni Kapinyong, sabay ng ngisi. Ginilid niya naman yung sasakyan at pinarada. Bumaba nga kami. Yung lupa sa gilid ng kalsada basa pa ng hamog. Huminga ako ng malalim at doon pa lang amoy na amoy ko na yung mga ulam. Nakakatakam. Lumingon ako sa paligid. Walang tao at wala ring ibang sasakyang nakaparada. Napaisip nga ako, sino kayang ibang kumakain dito? Wala namang mga bahay. Wala ring masyadong dumadaan. Pero kung sa bagay, kami nga nandito para kumain. Malamang may iba ring talagang hihinto para kumain sa ganitong oras at ganitong lugar dahil sa wala naman talagang pagpipilian. Sobrang tahimik ng paligid. Ni wala kang maririnig na radyo. Walang nagkikwentuhan. Tara no, baka maubusan pa tayo ng kanin. Nagmamadaling wika ni Arnel habang sinusuot yung tsinelas na kinuha niya pa sa likod ng sasakyan. Sabay-sabay nga kaming pumasok. Yung loob, tipikal na karinderya sa highway. Kawayan yung lamesa. Ganon din yung mga upuan. DIY lahat. Yung mga ulam, nasa palayok na kulay itim. Una kong binuksan, yung minudo na parang kakatapos lang iluto. Mainit pa kasi. Binuksan ko din yung katabi pero napakunot yung noo ko. Binuksan ko uli yung ibang palayok. Halos lahat ng ulam, mukhang minudo. Malalaki yung mga hiwa na parang tinamad yung nagluto pero mukhang masarap naman.
Lumingon nga ako sa paligid. Nakaupo sa tabi yung isang matandang lalaki na parang bantay. Nakatingin lang siya sa amin pero walang imek ni hindi kami tinanong kung anong sa amin. Maya-maya pa, may lumabas na babae galing sa kusina. Nung una, hindi ko nakita yung mukha niya kasi focus ako sa ulam. Gutom na din kasi ako eh. Hanggang sa marinig ko si Arnel. Uy, Miss Beautiful, ikaw yung kanina sa tabi ng kalsada ha. Napatingin nga ako. Ngumiti lang siya. Medyo creepy pa nga kasi yung ngiti niya parang ngiti ng kontrabida, yung merong talas. Sumandok siya ng ulam na tinuro ni Arnel. Pagtapos humarap na siya sa akin. Ikaw, anong gusto mo? Tanong niya. Kahit ano, basta wag lang maanghang. Ngumiti siya uli sabay bukas ng palayok na lagayan ng ulam. Kumuha siya ng ilang perasong malalaking tipak ng karne at nilagay sa mangkok. Sabay inabot sa akin. Umupo kami. Si Pinyong, nakita kong naghahalo ng kape sa tasa. Kape lang daw siya at sigarilyo. Sabi pa nga niya, ayokong mabigat yung tiyan sa biyahe. Kayo, bahala kayo sa kabag nyo. Inaya ko pa siya na kumain, pero mariin talaga siyang tumanggi. Kumain nga kami ni Arnel. Mainit yung kanin. Kaso pagsubo ko, yung lasa ng ulam ko parang matabang. Lumingon ako sa paligid para sana maghanap ng sausawan, patis o kung anumang pampalasa. Kaso wala akong makita. Kaya tumayo ako para lumapit dun sa babae na nagtakal ng ulam. Miss, may patis ba kayo? O kaya toyo o kaya asin? Nakita kong nag-iba yung reaksyon niya. Yung kaninang ngiti niya parang napasimangot. Sumagot lang ito ng matigas na, wala. Sabay lakad papasok sa kusina. Pero bago siya tuluyang pumasok, nakita kong hinawakan ng matandang lalaki yung braso nito. Sabay nilapit yung ulo nito sa tenga ng dalaga. May binulong ito pero syempre hindi ko na narinig. Nakita ko na lang na lumingon ito sa akin. At pagtapos lumingon sa pinipwestuhan nila Arnel. Nagtaka ako nun syempre kaya bumalik ako sa lamesa namin. Anong nangyari dun pre? Ba't parang sinungitan ka? Tanong sa akin ni Arnel. Nagtanong lang naman ako kung may patis sila o kaya asin. Sagot ko. Loko ko pala Para mo na ding sinabing walang lasa yung luto nila. Magagalit talaga yun. Napakamot na nga lang ako sa ulo. May punto naman si Arnel. Pero dahil nga doon, nawala na din ako ng gana kumain. Binigay ko na lang kay Arnel yung ulam ko. Todo pasalamat naman yung loko. Sa isip-isip ko, wala talagang hindi masarap sa taong to pagdating sa pagkain. Tumayo nga ako sabay lumapit sa matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng pintuan ng kusina. Manong, ito po yung bayad ko. Walang ekspresyon yung tingin nito sa akin. Sabay abot sa perang binabayad ko. Hindi ko na binigyan ng pansin. Lumabas na lang ako at lumapit kay Kapinyong na kasalukuyang nagkakape at kumakain ng tinapay. Tahimik lang siya, nakamasid sa paligid. Manong, ba't di ka kumain? Yung totoo. Bahagya siya lumapit sa akin at bumulong. Hindi ko trip yung amoy Parang ewan pero baka ako lang. Wika niya sabay lingon sa paligid. Napatingin ako sa ulam kanina. Ang bango nga. Pero nung binuksan ko yung takip ng kaldereta yata yun, may sumingaw na amoy Hindi naman panis pero parang may kakaibang hindi ko maipaliwanag. Tsaka ayoko nung itsura nung matandang babae na nagtatakal. Parang mangkukulam. Napakunot yung noo ko sa sinabi ni Kapinyong. Sabay nagtanong ako, sinong matandang babae? Wala namang matandang babae dun Yung naka-floral na bestida. Siya din yata yung nakita natin kanina sa tabing kalsada Nagtataka nga ako kung paanong andito na din siya Wala naman akong nakitang sasakyan na umovertake sa atin. Napalunok ako ng laway sa pagtataka. Kapinyong naman, labo na yata ng mata nyo Hindi naman matandang babae yun Ang ganda-ganda nga Kaso masungit. Nakita ko sa mukha ni Kapinyong yung pagtataka sa sinabi ko. Pero lumingon ito, sabay turo dun sa bintana ng kusina ng karenderya. Nakabukas yun at nakita kong andun sa loob yung babae na nag-serve sa amin ng ulam. Hindi ko sigurado kung naghuhugas ba siya ng plato o nagluluto. Nakatagilid siya kaya hindi niya kami nakikita sa pinipwestohan namin ni Kapinyong.
Humakbang ako ng konti para tignan maigi yung babae. Nang manlaki yung mga mata ko sa kilabot. Nang makita kong naging isa nga itong matandang babae. Buhaghag yung buhok nito at kulubot yung muka. Napabalikwas ako at nagkatinginan kami ni Kapinyong. Para bang nagkaintindihan kami kahit hindi naman nagsasalita. Patakbo akong humakbang papasok sa pinto ng karinderya. Pero hindi pa ako nakakapasok, nakasalubong ko na si Ernel na nagtututpik pa nga at humihima sa tiyan. Pre, tara, bilis. Wika ako habang humahakbang, pabalik at papunta sa direksyon ng sasakyan na nung mga oras na yun hinahanda na rin ni Kapinyong para paanda rin. Teka lang Tonyo, saglit lang naman. Busog na busog pa ako mamaya na tayo umalis. Naglakad siya ng mabagal papalapit sa akin. Nang mapalingon kami parehas sa bintana ng kusina. Sabay kami napatingin sa babaeng nasa loob. Uy, Miss Beautiful! Pero hindi pa nga natatapos ni Arnel yung banat niya. Lumingon yung babae sa amin. Parehas kaming halos mahimatay nang makita namin na basang-basa ng pulang likido yung bibig ng babae. Ngumunguya ito ng isang tipak nang hindi namin alam kung anong bagay. Napasigaw kami at walang lingon-lingon na kumaripas ng takbo. Sumisigaw kami kay Kapinyong na paanda rin na yung sasakyan. Pero nakasakay na nga kami lahat-lahat, ayaw pa rin mag-start ng makina. Sa isip-isip ko, parang pelikula. Halos panawa na nga kami ng ulirat. Lalo nung makita namin na tumatakbo na papalapit sa sasakyan namin yung matandang lalaki at yung matandang babae. Laking hilakbot ko nga lalo nung makita ko sa liwanag ng buwan na parehas naging mabagsik yung itsura nila. Parang lumapad yung mga bibig at parehas na nagtatayuan yung buhaghag na buhok, parang nakuryente. Napadasal na nga lang ako habang nirorolyo ko pasarado yung salamin ng jeep. At nung halos makalapit na nga sila sa sasakyan, sakto namang nag-start na yung makina. Kambyo kaagad ng primera si Kapinyong, sabay pinarangkada yung sasakyan. Lumingon pa ako sa likod at nakita ko pang humahabol yung dalawa. Tumatakbo sila na parang aso, gamit pati yung kamay nila sa pagtakbo. Halos magyakapan na nga kami ni Arnel sa sobrang takot. Sa kabutihang palad nga wala kaming kargang gulay o prutas kaya naging mabilis yung takbo ng sasakyan namin sa mga oras na yon. Lumipas nga yung ilang minuto, may nakita kaming liwanag. Mga kabahayan, dun pa nga lang kami nagmabagal ng takbo. Lumingon ako sa madilim na kalsadang binagtas namin at nakahinga na nga ako ng maluwag nung masigurado kong wala nang sumusunod sa amin. Nang marating nga namin yung kabahayan, huminto kami sa isang parang barangay hall. May mangilan-ngilan kaming tanod na nakita at huminto nga kami para sabihin yung naranasan namin. Kamot ulo na nga lang sila. Ilang beses na nga daw nilang narinig yung kwentong ganon. Pero dahil nga hindi nila sakop yung lugar at wala namang makakapagpatunay na nag-e-exist talaga yung kainan na yon, walang naging aksyon yung mga otoridad. Pagtapos nga namin makabalik sa probinsya namin, hindi kaagad ako nakabalik sa pagpapahinante. Ganon din si Arnel. Balita ko nga, nagkasakit siya. Pero kung anong sakit, hindi ko na nalaman dahil umuwi na raw ito sa hometown nito sa Mindanao. Ayon nga sa tiyahin niya yon. Ako naman, pagtapos ng ilang buwan, tsaka lang uli ako sumampa. At sa ngayon nga, nasa ganito pa rin akong trabaho. Pero hindi na ako pahinante. Driver na ako.